Good day guys, welcome to my channel. Today, bumisita tayo kay Mix Store para magpakabit ng additional accessories. Mga maliliit na bagay lang para maka-add sa mga features nitong Mazda 3. By the way, si Mix Store, siya yung nagbebenta ng mga accessories ng Mazda and I think in-expand na rin niya sa mga Honda, no? So halika, samahan niyo ako. Okay, nandito na tayo sa Mix Store. So, ang bala kong ipakabit yung hood damper, yung kinakabit mo doon sa hood para pag binuksan mo, automatic na aangat na siya. Hindi mo na kailangang lagyan ng tukod. And then, bala ko ding bumili yung parang aluminum na takip doon sa push start button. And lastly, gusto ko rin bumili yung Mazda old font na ilalagay ko doon sa likod. Tingnan natin. So, ito yung nilalagay doon sa push button start. Kasi yung stock, naka-black lang yan. Saka yung ring na yon ilalagay din natin para may accent. Then, ito naman yung Mazda old font. Ang available lang sa kanila yung black. Meron din silang silver. No? Pero I think bagay na rin yung black doon sa concept ko. Then ito naman yung hood damper. Ito yung lalagay natin sa hood. Ito na yung Mazda old font. I-check natin kung babagay siya. Normally kasi sa pag-upgrade ko ng look ng cars, may mga subtle na upgrades na ginagawa ko. And then, mga simple lang katulad nito. Yung old font logo, parang sa tingin ko maganda kasi it stands out especially kung tama yung color combination. In my scheme, ito kasi yung black at saka white. So, I think black is babagay. So, mamaya pagdating ko sa bahay, doon ko ikakabit. So, I'll share kung ano magiging itsura niya. So, parang ganyan ang magiging itsura niya. Okay, ikabit naman natin yung hood damper. Ang issue dito, kaya gusto kong ikabit yung hood damper kasi ang bigat ng hood So, kaunting tulong. So, pag binuksan mo, mas maganda yung meron kang automatic na hood damper na mag-susupport dun sa hood once na binuksan mo yung hood area, no? So, let's check kung paano niya ito ikakabit. Ito na yung hood damper. Meron siyang dalawang parang bracket para may kabit mo doon sa area sa baba, and then meron ka ding dalawang tornilyo para doon naman doon sa hood, no? Yun ang magho-hold doon sa damper. So, is removing the plastic clip para ma-expose yung area where you can put the screw, no? Para doon sa isang end ng hood damper. Yan, tinanggalan niya yung parang plastic na cover diyan. May expose ngayon yung location ng isang area ng hood damper. Tapos, siya loosening itong nut dito sa area ng shock mount at dito niya kakabit yung isang end ng hood damper. And then, he's now installing the bracket, parang yung angle bar para doon naman sa other end ng hood damper. Once na nakaposition na yung sa baba, ikakabit niya ngayon yun sa taas. Doon sa taas, meron diyang parang slot, no? Kasi may butas yung hood, makita mo yun, no? Yun. Doon yung ipinapasok ngayon yung tornilyo. Kaya importante yung handle na yun. Kasi mamaya hihilahin na yun para mailagay lang. Kasi kung wala ka nung hawak ka nung ganun, hindi mo mailalagay ng maayos yung tornilyo mo. So, mamaya hihilahin niya yan pag nakabit na niya yung pinaka-screw na yun. Yun ang purpose nung kasi hindi mo mahirap ipasok yun kung kamay mo lang, kung wala kang paghawak ng ganyan, yung pag-hold sa tornilyo na yan. Kasi ang mangyayari dyan, pag nahulog yung tornilyo, babagsak yun sa loob ng hood. Siyempre, mahirap tanggalin yun. Magra-rattle yun. Kaya yun ang purpose niya ng device na yan. Okay, ini-install na niya yung hood damper.
And now he realized na parang hindi tama. Kasi yung position dun sa baba nung nut na yon dun sa shock mount, dapat pala dun sa kabilang kabilang area. So kailangan niyan tanggalin uli at ilipat yung mounting dun sa kabilang turnilyo. So kalas na naman siya. So nangyayari yan. So kailangan talaga maayos yung pagkakakabit. So yun. So doon yan ngayon ilipat dun sa isang area. Mali pala yung kanina. Siguro nalimutan niya. Baka matagal na niya hindi na nakapagkabit ng ganito. Pero okay lang. So yan, panibagong higpitan na naman. So yan, so ikakabit na ngayon yung yung hood damper. So ipupush mo lang yung isang end, mayroong butas doon, maglalak na siya. After that, lipat naman siya dun sa kabilang area. So dito sa kabilang area, same procedure. So madali na, alam na niya kung ano yung tatanggalin. So okay na, nakabit na yung sa bottom and then kinakabit na niya ngayon itong sa taas. So nung sinabi ko kanina, so meron kang yung kita mo yung right hand niya, nakahawak siya dun sa nagkakabit dun sa sa tornilyo para hindi siya mahulog. Tapos yun ang hihilahin niya mamaya. So once na nakapix na yung screw niya, pwede niya hilahin. Yun, hinila na niya. So at least hindi nahulog yung tornilyo dun sa hood. Yun ang purpose nun. So, okay na. So, kinabit na niya yung sa may left side. Yun, kiklip lang naman. Mabilis lang. Ipupush mo lang. And then, yung sa kabila, ganun din. Yan. So, pantay na siya. And then, testingin kung okay. Medyo matigas pa sa una kasi bago pa. So, titingnan kung maganda yung lapat. Dapat kasi pantay din eh. So, makikita mo. So, iti-test mo. Sinarado, then buksan uli niya, several tries para okay talaga yung pagkakakabit. So, mukhang okay naman. So, we're good to go. So, yan, nakakabit na. It looks nice, neat, clean, di ba? So, hindi ka na maglalagay nung pantukod mo. Okay na. So, pag uwi ko, tinest ko kung okay ba siya talaga. So, pag inopen ko yung hood, yun, okay na. Medyo malakas din ng konti yung sipa kasi nga malakas pa yung parang pinaka-pneumatic niya. Pero, looks nice. So, ito how it looks at the side view. At yan yung detail ng mounting. Okay, punta naman tayo dito sa ibang area. Kabit naman natin itong sa sa may push button na start. So, ito yung itsura niya pagka yung stock. So, all black siya. So, i-try natin. Hindi mo natin tanggalin yung yung adhesive. And then, sukat natin kung maganda. Mukhang okay naman. Maganda yung contrast ng silver doon sa black. So, una natin kinabit yung nasa push button, yung may nakalagay na start-stop engine. Dapat nakatama din yung ilaw doon sa nakasentro. And saka natin ilalagay itong ring sa labas. Once we are happy with the mounting, yan, pwede na nating i-finalize. Ipipress na natin ngayon yung yung ring kasi tanggal na rin yung yung double-sided tape niya. So, yan na yung permanent position niya. Okay, kabit naman natin yung old font logo. So, try natin kung anong itsura. Yan, ganyan magiging itsura niya. Kasi pagka wala, ganyan, di ba? Plain, maganda rin malinis. So, we decided to put na yung old font logo. So, kailangan nating i-decide kung ano yung distance niya from that logo. Kung 1 inch ba o 2 inches. Yan. So, we decided na dito sa ganito na yung distance niya. Medyo OC rin ako sa paglalagay niya. So, dapat pantay yung spacing, no? At saka yung distance from that Mazda logo. And once it's final, yun na, kabit na natin. Ito na yung final position niya. Okay, ito na yung final product niya. Nung mailagay mo yung logo na old font, parang naging distinct siya. It's something unique, no? Simple but magandang dating. So, I'm happy with the result.
Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!